Perwisyong inabot ng mga residente lalo na ng mga estudyante sa baha sa Malabon at Navotas dahil sa sirang Malabon Navotas Navigational Gate at sa high tide. Live mula sa Malabon, may unang balita. Si Bea Pinlac. Bea. Ivan, good morning. Sa ngayon, wala nang ulan at walang baha. Pero dahil sa inaasahang high tide mamaya, asynchronous muna ang klase sa ilang paaralan sa Navotas at dito sa Malabon, kabilang na itong Dampalit Integrated School. Biyernes ng umaga, dapat nagsisidatingan ng mga mag-aaral sa Dampalit Integrated School. Pero halos walang tao dito ngayong araw. Liban na lang sa ilan tulad ni na Alexis at Jillian na maaga pa rin pumunta sa school para sa isang patimpalak na sasalihan nila. Suspendido ang face-to-face classes at sa halip, asynchronous classes ang isasagawa sa ilang paaralan sa Malabon at Navotas. Ito'y dahil sa inaasahang lagpas 2 metrong high tide mamayang pasado alas 11 ng umaga na posibleng magdulot ng pagbaha dahil sa nasirang Malabon Navotas Navigational Gate. Para kay Jillian at Alexis, malaking bagay kapag ginagawang asynchronous ang klase tuwing masungit ang panahon dahil hindi nila kailangan mabasa sa ulan o lumusong sa baha para makapasok. Panakanakang buhos ng ulan na ang naranasan magdamag sa Malabon. Pero kahapon, kahit walang ulan, namerwisyo sa mga taga Malabon ang baha na umabot pa ng lagpas tuhod sa ilang lugar dahil din sa mahigit 2 metrong high tide at sirang navigational gate. Lagi naman pong baha dito. Kaya pag pumapasok po, minsan kahit baha pumapasok pa din po kami. Lalo na po sa high tide po, mahirap na po kasi sa paglalakad po. Lalo na po sa Dampalit, may mga lubak-lubak rin po. Pwede ka po matalsikan or mabasa po sa baha po. Ivan, ayon kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, nagkaroon ng delay sa pagkukumpunis sa Navigational Gate na dapat daw ay ayos na sana unang linggo pa lang ng Hunyo para swak sa balik eskwela ng mga mag-aaral. At yan ang unang balita mula rito sa Malabon. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Maglalagay na ng harang ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga kamera na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasunod po ito ng ilang insidente ng pagnanakaw sa mga kable ng MMDA. Sa EDSA Guadalupe, 8 kamera ang ninakawan ng kable sa northbound at southbound lanes. Tingin ng MMDA, balak itong ibenta para pagkakitaan. Pinaimbestigahan na raw nila ito sa Philippine National Police. Babala ng MMDA, mananagot ang mga magnanakaw sa mga kable ng kanilang mga kamera. Tandaan nyo, pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Inalmahan ng ilang House prosecutors ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng madismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan lang ng isang mosyon na papaboran ng simple majority o 13 senador. Sa panayam naman ng Russian media, sinabi ng bise na naniniwala siyang may kinalaman ng impeachment case sa 2028 presidential elections. Narito ang aking unang balita. Ang kinakaharap na impeachment case at pagkakaresto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kinalaman daw sa eleksyon 2028 ay kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ibinahagi ng kanyang tanggapan. Siya raw ang tinarget dahil siya ang frontrunner sa 2028 presidential elections. Sabi pa ng bise, walang intensyon si Pangulong Bongbong Marcos sa bumaba sa pwesto. Gusto raw ng Pangulo na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Dagdag niya, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Buwelta na Malacanang. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan. Pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Ang ilang kongresista na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial, inalmahan ang pahayag na ito ni Senate President Cheese Escudero na maaring madismiss ang impeachment case si Vice President Duterte
sa pamamagitan ng simple majority o boto ng 13 senador. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Tila may sariling bersyon daw ng konstitusyon si Escudero, ayon kay ML Party List Representative-elect Laila de Lima. It's clear enough na once transmitted na yung articles of the impeachment to the Senate, yung start na ng proceedings. And what are they doing now? Hindi na natin naiintindihan. Has been showing that a kind of posturing as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ayaw raw ni de Lima na hulaan kung anong motibo ng Escudero, pero marami na raw agam-agam. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense, and then yung senators mismo as an impeachment court. Iginit din ni Representative Jervil Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Nakasaad daw sa konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magbaba ng hatol. Kinwestiyon din ito ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat . That's why dapat impartial. Sang-ayon naman si Senador Alan Peter Cayetano kay Escudero, pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Di ba? Hinihingan namin ng reaksyon dito si Escudero. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Sa 30 isinasangkot sa pagwawala ng mga sabungero, isa rito ay isang kilala raw na babaeng showbiz personality. Isa yan sa mga bagong inilahan ni alias Totoy, ang akusadong gustong tumestigo sa kaso. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makapangyarihan at mayaman ang sindikatong sangkot sa krimen. May unang balita si Ian Cruz. Handa na raw ang affidavit ni alias Totoy, ang akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Mataas daw ang katungkulan ni alias Totoy sa sindikato at isa umano siya sa katiwala ng sinasabi niyang mastermind. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maituturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nagka-case build pa rin tayo. May grupo yan kasama pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya . Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga,
ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagapagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabungero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na police, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Samantala, kinilalang husay ng GMA Integrated News sa prestiyosong US International Awards. Nakuha ng 24 oras ang Silver Award sa kategoryang Documentaries and Reports Social Issues. Para ito sa mga special report ni Salima Refran at Sandra Aguinaldo na tumalakay sa illegal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Kasama rin sa mga tinalakay ang tungkol sa mga naiwang asawa at anak ng mga banyagang POGO worker. Napili namang finalist ang unang balita special report ni Darling Kai na pinsala ng El Nino sa Documentaries and Reports Environment, Ecology and Sustainability. Tinalakay sa ulat ang mga natutuyong bukirin sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino at nagbabagong klima at ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Mga kapuso, ang mga tagumpay na ito mula sa paglalahad ng kwento ng mga Pilipino. Bahagi ng ating mas malaking misyon at mas malawak po na paglilingkod sa bayan. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa. Talagang chichismisan lang kami rito. Okay, TDH. Ay! Isang wearable art daw isusuot ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista sa GMA Gala this August 2. Dahil 75th anniversary ng Kapuso Network this year, bongga raw talaga ang naging preparation ni Heart. Almost 2 years ago pa raw niya pinagawa ang couture dress na inabot lang naman ng 5 months in the making. Grabe, so exciting. Taon-taon na slay sa red carpet si Heart. Kaya marami ang nag-aabang sa entry niya this year. Kabilang din sa mga excited for the event, ang mga gaya kong ex-PBB housemates at Sparkle Stars na sina Ashley Ortega, Michael Sager, Vince Maristella at Josh Ford. Ano pasabog mo, Mars? Ayan, no? Ako, secret muna. Secret muna. Ivan? Sumalang sa Fast Talk with Boy Abunda ang well-loved duo na sina Sukla, Nina Shuvi Estrada at Clariste Guzman. Brave and bold ang dalawa na sinagutan tungkol sa mga naging issue tungkol sa kanilang career. I acknowledge that marami po akong i-improve na skills. However po, yung word lang po na starlet, medyo masakit lang po siya kasi parang pag kinunak po siya sa GMA, I've seen kasi how GMA do their best po para
i-push po kaming mga artist. Alam mo yun, hindi po ako pinabayaan ng GMA. May mga times po talaga before na feeling ko na pag-iiwanan na ako. Yung mga kasabayan ko po is bongga na ng career. Ako na pag-iiwanan na steady lang. But yung inisip ko na lang po nun, okay lang, basta may work. Ang tinuro po sa akin nung mga panahon na yun is mas sipagan pa, mas galingan. Bukod sa life learnings, nagkwento rin ang Shukla tungkol sa kanilang trending experiences sa loob ng bahay ni Kuya at pati na ang kanilang love life. Praying din daw sila na next na makapasok sa Big Four ang, how do you say that? Breka nina Brent Manalo at Mika Salamanca. Muling nagpasalamat ang Shukla sa overwhelming love and support after their PBB journey. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.